kapag hindi raw marunong pupulutin sa kangkungan. Pero ang kangkong ay kilala bilang isang masustansya at murang gulay. Ilang pamilya, hindi lang sa sustansya ng kangkong kumakapit, kundi ito rin ang pag-asa na sasagot sa pangarap nilang makaalis sa hirap ng buhay. Narito ang kwentong Tatak Public Affairs ni Cara David sa Caradox. Sa lawang ito sa Angono, Rizal, madalas makita ang mga bangkang ito. Pila-pilang bumabaybay sa bahaging ito ng Laguna de Bay dahil narito ang bumubuhay sa kanilang komunidad. Sila ang mga taong umaasa sa biyaya ng maaaning kangkong, umulan man o umaraw. Andito tayo ngayon sa Dulong Wawa sa Angono, Rizal. Actually, itong bahaging ito ng ilog ay karugtong ito ng Pasig River. Ano hinahanap natin kangkong? Kulay po, mahaba. Kulay puti na mahaba. Pagdating sa mababaw na bahagi ng lawa, isa-isa na silang bumaba para manguha ng kangkong. Dito ko nakilala si Ate Lori Jean, mahigit isang dekada nang nagkakangkong. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, sama-sama silang nag-aani ng kangkong. At sa kanila raw trabaho, bawal ang tutulog-tulog. Tubong Northern Samar si Lori Jean. Tulad ng iba, sinubok lang din daw niya ang kanyang swerte sa Luzon. Maliit man ang kanilang kinikita, sa kangkong pa rin daw nakaangkla ang kanilang mga pangarap para sa kanyang 8 anak. Tinuruan po namin yung mga anak ko kasi sabi ko po, hindi tayo mayaman. Kailangan po matuto kayo sa buhay mahirap. Maging ang ilang kabataan dito tumutulong din sa pag-aani. Isa na rito ang 13 anyos na si John Mark dahil pagkatapos ng kanyang klase sa umaga, diretso na siya sa kangkungan para mamitas at tumulong sa kanyang magulang. Nag-aaral po ako pag nakatapos ako. Mas malaki po yung maitutulong ko sa mga magulang ko. Ano ba yung balak mong kunin sa Pulis po. Saga naman daw ang kanilang ani, wala naman daw kasiguraduhang maibebenta ang lahat ng ito. Bukod pa rito, kalaban din nila ang hagupit ng masamang panahon. Lunes nitong nakaraang linggo, hinagupit ng bagyong Enteng ang bansa. Isa sa mga apektadong lugar ang probinsya ng Rizal. Dahil sa bagyo, hindi sila nakapag-ani ng kangkong. Inanod ng malakas na agos ng tubig ang mga kangkong na sana'y ibebenta pa nila. Pero ang mas pinangangambahan ng buong komunidad, ang nakaambang pagpapaalis sa kanilang mga bahay dahil illegal settler sila sa kanilang lugar. Yan pong lugar na yan ay considered as hazard prone. Ini-encourage po namin sila na ma-relocate, lalo na po yung nandun sa dulong lugar. Pag malakas po ang agos ng tubig, matangay po sila. Base sa inilabas na datos ng PSA o Philippine Statistics Authority, Marso ng taong 2024, tinatayang 2.11 million Filipinos ang unemployed. Isa sa mga dahilan nito ay ang ilang mga kalamidad at bagyong tumama sa ating bansa ngayong taon. Pero ayon sa lokal na pamahalaan ng Angono, may ilang paraan silang ginagawa para hindi laging sa mga kangkong aasa ang mga tulad ni Lori Jean. Ang aming pong CTLO at yung TESDA, meron din naman pong mga capacity development training na kailangan lang po nilang i-avail. Ang nakita ko sa mga magkakangkong ng Rizal, pag-asa. Lubog man sila sa tubig o hinahagupit ng masamang panahon, larawan sila ng kasipagan at pagtutulungan. Kung bibigyan sana sila ng suporta at patas na oportunidad, siguradong ang mga pangarap na binuo nila sa kangkungan, balang araw yayabong at magbubunga.